Ganon ba, Lisa Marcos, ang gusto mong parating? Di walay hatag. Dagan project, walay human. Yon ang meaning sa amin sa DPWH. So ngayon, binigay doon, ginawa ang mga kontraktor, pumunta sa mga congressman. Sabi ng congressman, ikaw, pero kailangan 40 to 50% ang tongpats, komisyon. Sabi ng mga congressman, i-royalty na lang namin yung lisensya mo. Kami na ang mga mangontrata, mga congressman. Igos project na lang natin yan. Marunong marama din itong mga kontraktor. Kaya maraming kontraktor na maganda ang bahay, tulad nilang Diskaya, ang Taide, Sinupayot, kasi paborito nila yung ginawa ng congressman sa kanila. Diba? Ngayon, nung ninakaw na nilang pira, sinabi ni Bongbong, tapos na daw yung 5,500 flood control. Nagalit ang Panginoon. Bumagyo. Naglutang ang mga tao, ang mga property. Umiyak ang mga tao lang ng bahay, maraming namamatay. Kasi instead na may flood control, wala palang flood control. Kung meron, walang kapilya, nasisira, goodbye. Ang bilyones na pera dahil pinubulsa ng ating presidente at mga buaya niyang kanyang pinamahugan ng mga congressman at senador. Ngayon, nagalit ang Panginoon, bumaha, bumagyo, lumuluta mga tao, pati mga buhaya nakitaan. Sabi ng Panginoon, taong bayan sa Pilipinas, yan yung mga magnanakaw sa bayan nyo. So, kailangan pa ba nating mag-imbestiga? Yung mga congressman, sila ang magnanakaw, sila mga buhaya, mga senador, sa panguluhan ni Bongbong Marcos. Pero ang totoo, ang magnanakaw dyan, si Bongbong Marcos, pamilya niya, mga relatives niya, mga kaibigan niya, mga kaalyado sa politika. Kasi yun ang magnakaw Sila ang magnakaw sa kaban ng bayan. Kasi nandyan sila sa kapalyarihan. At sila lang ang nag-uusap. So ngayon, sino ang kawawa? Kawawa ang taong bayan. Kawawa ang mga Pilipino. Nung nandun ako sa Indonesia, sa Jakarta, alam mo, sakay ako ng taxi. Sinabihan ako ng driver, Sir, yan ang building ng anti-corruption. Kahapon, sir, yung pulis, may kapangyarihan ng pulis kasi doon sa Indonesia na pagpakita niya nagnakaw ang mga nasa gobyerno, pwedeng dakwin. Wala nang warat. Dinakip ang gobernador, sir, at kinunong dyan sa Department of Anti-Corruption. Dito sa Pilipinas, tinanggal pa ni Bongbong Marcos ang Anti-Corruption Commission. Yun ang nagbigay buhay sa mga buhayang magnanakaw na politiko, congressman, senador, na walang takot magnakaw. Piluwag nga ng presidente ang Anti-Corruption Commission. So na libre tayo. So na libre na magnakaw sa kaban ng bayan ng mga politiko. So ngayon, lumalabas na ang kanilang baho. So anong gawin natin? Hindi naman sila makukulong dahil sila ang nasa gobyerno. Sino? Gayahin ba natin ang nangyari sa First Lady ng Nepal? Tingnan nyo, nag-viral yung First Lady ng Nepal. Di ba? Yes! Kinuyog sa mga tao. Ganon ba, Lisa Marcos, ang gusto mong parating? Lisa Marcos? Matakot kayo! Bilang mga araw, ayun, lulusobin kayo sa mga tao. Tingnan mo ang level ng awareness sa mga Indonesians. Yung kanilang members of parliament, nagdagdag lang ng anawan sa kanilang sweldo, nangalit na sila. Dito sa Pilipinas, nagnakaw trilyones na pira ang mga nasa poder sa gobyerno. Tahimik tayo, aktibo lang tayo sa social media.
Yun ang totoo nito. Ha? Ilan lang kami nagrarally dito. Nagsasalita na palising ni Marcos. Ayaw magawa sa social media. Makapal naman ang mukha ng presidente at mga kasama niya. Tama! Dapat kayong mga tao sa Pilipinas, puntahan ninyo ang mga bahay ng kontraktor, ang mga bahay ng mga magnanakaw na DPWH, ang mga bahay ng congressman at senador. Kulungin ninyo, lalo na ang bahay ni Bongbong Marcos. Bawiin ninyo ang mga propiedad. Bawiin ninyo ang mga pera tinago nila. Bawiin ninyo kasi sa ating yan mga taong bayan, ninakaw lang nila. Tama! Ha? Wala na tayong justisyang makuha. Kundi tayo lang ang nagawa niya mga tao. Bigyan natin ang justisya ang taong bayan. Lutumin natin. Gayahin natin ang Indonesia. Gayahin natin ang Nepal. Gayahin natin ibang bansa. Nagagalit sila kung kinakuraton sa gobyerno ang kanilang pera. Okay? O sige. Noise pa rin! Maraming salamat, former Undersecretary Ben Ranque. Mga kababayan, ito po si Ka Eric. At sa mga nagtatanong, ito po ay peak of protest. Sabay-sabay po tayo. Wait. Relax, may countdown tayo. Pakihawak ang mga nayupi na mga takip ng kasirola. Ibigay ang isa para ikalampag natin sa semento. Sabay-sabay po tayong magsasagawa ng panawagan na singilin at pagbayarin ang punot dulo ng krimen ng pandarambong sa ating bayan. Walang iba kundi si Marcos at si Romualdez. At the countdown of 5 hanggang 0, magsisimula po ang sabayang paglulunsad ng pag-iingay ng sambayan ng Pilipino. 5, 4, 3, 2, 1. Ang buong sambayanan, isa pa na pag-iingay. 1, 2, 3, go! Mga kababayan, galit ang taong bayan. Nananawagan tayo na palayasin na ang mandarambong na sila Marcos at sila Romualdez. Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Ano man ang investigasyon na sinasabi nila, kahit si Ping Lacson pa o sino man na mag-imbestiga, ang malinaw sa taong bayan, ang kriminal na mandarambong na nagpasimuno kung bakit nauubos ang kaban ng bayan dito sa mga magnanakaw, mga kriminal na contractors, mga kriminal sa DPWH at mga magnanakaw na congressman at mga kasabwat na politiko ang nagpatupad ng pagnanakaw na ito. Ang panunumbalik ng pandarambong na ito, walang iba kung hindi si Marcos at si Romualdez. Malinaw po ang ating panawagan dito, mga kababayan, papanagutin si Marcos at sila Romualdez at dapat sila palayasin na sa poder kapag sila ang punong-tulo ng pandarambong na ito sa mga mamamayang Pilipino. Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Ito po ay panimula ng pag-iingay at pagtindig ng sambayan ng Pilipino. Mamaya po alas 5 ng hapon, magbabalik tayo dito sa mas marami pang pagtitipon after ng office hours at ng mga pasukan. At ngayon po, ang UP campus sa Diliman ay nananawagan na rin po ng Black Friday protest. At ngayon, pati sa Polytechnic University of the Philippines ay mayroong mga walkout na mga ganap pamayang hapon. Dalawang malaking universidad po ito, mga kababayan, ang mga kabataan at mga guro
sa mga pambansang universidad na ito ay hindi po tumatahimik at sila ay nananawagan Black Friday protest, mga kababayan, at ang kanilang sigaw, Marcos Romualdez, palayasin na sa puder. Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! May nagtanong kanina, bakit daw pinapalayas si Marcos at si Romualdez? Ang sagot natin, walang ibang mastermind kung bakit nanumbalik ang mga magnanakaw sa gobyerno. Bakit naging malakas ang loob ng mga kawatan na congressman, kriminal at mga sindikato na kontraktor at mga taga-DPWH? Dahil si Marcos mismo, kinokonsenti niya ang malinaw na panunumbalik ng sistematiko, malawak at organisado na pagnanakaw sa pondo ng gobyerno. Kaya hindi tama na si Marcos at si Romualdez ay magkunwariang mga inosente lamang sila. Nararapat po ang paniningil ng taong bayan na ito. Hawakan muli ang ating mga walang laman na kasirola at paingayin ang ating panawagan, palayasin na sa poder sila Marcos at Romualdez. Pakidampot po ng ating walang laman na mga kasirola. Ready, go! Mga kababayan, Marcos resign! Marcos, piano ng sindikato ng mga drug Marcos, alis dyan! Marcos, magnanakaw! Marcos, magnanakaw! Marcos, magnanakaw! Magnanakaw si Marcos! Marcos, umalis ka na dyan! Marcos, hindi ka kailangan! Marcos, salot ka ng bayan! Umalis ka na dyan! Umalis ka na dyan! Yun. Sa panguling bahagi po ng ating unang buwelo ng Noise Barrage na ito, pakinggan po natin ang boses mula sa kababaihan, mula po sa Muslim Women for Peace and Solidarity, si Ma'am Zaira. Magandang umaga, magandang tanghali sa lahat po ng nandito. Kami po ay nagtitipon dito po. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Maraming salamat po sa mga media na nag-cover po sa amin ngayon. Pagpos kami po ay konti pa lang dahil po hindi pa po nakakarating ang aming mga kasamahan. Kami po ay nandito sa EDSA para po manawagan na bumaba na ang pinaka-major na palasubos at mandarambong na Pangulo ng Pilipinas. Kami po ay nandito para patalsikin, pababayan
ginagawa. Pinapahirapan niyo po lalo ang ating mga mamamayan na lumalaban ng batas. Manawagan lang po kami sa mga kapwa Pilipino. Itong laban na ito ay hindi pang sariling kapakanan, kundi kapakanan ng inyong bawat pamilya. Labas na po kayo, mga kababayan! Hindi man ako nakaranas ng matinding paglubog ng baha dulot ng korupsyon na pangmamaniobra ni Martin Romualdez. Sana naman po, matuto na po tayo, huwag po natin ang tahin na pati tayo ay lumubog sa pagbaha dulot ng matinding korupsyon sa ating bansa. Ako po ay Muslim, Maranao Tribe, nandito para ipaglaban ang tama. Hindi po kami nandito para maghasik ng kaguluhan, kundi ipaglaban ang tama na dinadanas ng ating mga kapwa Pilipino. Please lang po, magtulungan po tayo na magsama-sama dito sa EDSA. Itong laban na ito ay hindi para lang sa kapwa Pilipino, kundi buong mundo dahil nandyan naman po ang mga overseas Filipino workers na sila ang tunay na nagpapakahirap para palamunin tayo mga Pilipino. Sila po ang 100% na nagbibigay at bumubuhay sa ekonomiya ng ating bansa. Mabuhay po ang mga OFW. Mabuhay ang Pilipinas. Mabuhay ang Pilipino. Paalisin na, pababain na si Bongbong Marcos. Marcos, resign! Marcos, resign! Martin Romualdez, maawa ka! Lumayas ka na! Ikaw ang pasimuno ng mga kaguluhan sa Pilipinas! Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh! Mabuhay po kayong lahat! Maraming salamat kay Ma'am Syra, Muslim Women Alliance and Solidarity for Peace. Mga kababayan, bakit po si Marcos at si Romualdez ang totoong mga mastermind kung bakit nanumbalik po ang malawakan na pandarambong sa kabanang bayan? Number one, si Romualdez po ay hindi makapagpapalusot ng pondo kung ito po ay hindi kinukonsulta kay Marcos. Ang anumang mga congressional insertion, ang anumang pandaraya at pangsindikato sa budget, lahat ng ito po ay walang patutunguhan at hindi magiging batas kung hindi pinirmahan ni Marcos na maging General Appropriations Act. Ibig sabihin po, mga kababayan, malinaw na ang layunin po ni Martin Romualdez at nila Saldico at ang mga sindikato na nandyan po sa DPWH at ang mga sindikato na nandyan po sa ating mga kontraktor na kasabwat din ng mga politiko, lahat ng ito alam ni Ginoong Marcos kung bakit nagkakaroon po ng pandarambong sa kaban ng bayan. Mga kababayan, pundo po yan ng mga mamamayan. Ang ating mga pulis, ang mga sundalo, halos hindi po makaagapay ang kanilang sweldo para lamang mabuhay ang kanilang pamilya. Ngayon, nakikita ninyo, limbak-limbak, bilyon-bilyon na pondo po ang ginagawa na para lamang hut-hutin sa kabanang bayan, at ang reaksyon ni Ginoong Marcos ay simple lang, pailing-iling, paimbestiga-imbestiga. Kaya mga kababayan, malinaw po ang ating layunin dito. Magpahayag ng mapayapa ang taong bayan at nang sa ganun po, magkaroon ng malinaw na paninindigan upang ipaabot sa taong bayan na hindi tayo pwedeng manahimik. Hindi po natin pwedeng hayaan na lamang na magkaroon ng ganitong sitwasyon na ang bilyon-bilyon na pondo sa ating bayan ay pinababayaan na lamang na ito ay higupin at simutin ng mga magnanakaw sa bayan. Halimbawa po, mga kababayan, saan ka nakakita
na ultimo assistant district engineer sa Bulacan ay kaya-kaya niyang magpatalo ng bilyones na pondo ng ating bayan sa sugal sa kasino. At ngayon, to the rescue pa, si Martin Romualdez at pati si Tito Soto, itinago na nila at pinalusot na itong si Bryce Sindicato Hernandez. Ito po ay na-cite in contempt at dapat na sa custody ng Senado. Malinaw po ang pakikipagsapwatan kung bakit nila tinanggal si Senate President Escudero at ang mga majority ng mga senador na naka-align sa Duterte line of political alliance. Bakit? Sapagkat gusto kontrolin ni Marcos at nila Romualdez ang Senado para ito ay hindi maging instrumento sa pagbubunyag ng mga mamamayan. Laban dito sa nagaganap na kasindikatuhan ng Pandarambong. Alam niyo po ba na si Sandro Marcos, ang anak ni Marcos, ay nandun mismo sa Senado sa panahon na nagkakaroon ng gapangan at maniobra upang patanggalin si Escudero. Walang hiya ang ganitong uri ng kanilang ginagawa. Pinalpalasubas nila at todo-todo nila pastangan ang mga taong bayan, samantalang makikita natin ang pag-iikahus ng bawat mamamayang Pilipino, samantalang si Marcos at ang kanyang pamilya ni isang dangkal ng kanilang talampakan hindi nakakaranas ng baha. Samantalang lunod na lunod sa pagbabaha ang mga mamamayang Pilipino, milyon-milyon sa ating kababayan ang nag-iikahos, gutom, kawalan ng trabaho, kahirapan at patuloy na mga paghihirap at mga kabulukan ng ating lipunan ang tinaranas ng ating mga kababayan. Ito po ang panawagan natin, mga kababayan. At sa araw na ito, bago po tayo matapos sa unang hakbang na ito ng pagpupukaw natin na palayasin na sa poder si Marcos at si Romualdez at dapat po mangibabaw ang katarungan sa mga mamamayan, magsasalita muli po si Undersecretary Ben Ranque. Sa Indonesia po, pumunta ako sa Indonesia, sa Jakarta, ay nang sumakay ako sa isang taxi, sinabihan ako ng pulis na nakip daw ang gobernador at nandyan sa Department of Anti-Corruption Building. Ordinaryong pulis, dinakip ang gobernador at kinulong dinala sa Anti-Corruption Department. Sa atin, nandyan ang mga buhaya sa Malacanang, nandyan ang mga kawatan, magnanakaw sa Kongreso at Senado, walang pulis na dadakip sa kanila. Tama! Di ba? Anong klaseng batas meron tayo? Rule of law! Rule of law daw. Pero mismong sumersira sa rule of law ay ang ating gobernong bitbit ni Bongbong Marcos at Martin Romualdez. Yun ba ang Pilipinas? Taasan naman natin ang ating level, the awareness ng korupsyon. Sa Indonesia, tumaas lang, tinaasan ng parliament ang allowance ng mga member ng parliament. Gulo na! Dito sa atin, bumabaha, nagdurusa ang mga tao dahil ninakaw ang pira ng mga walang hiyang politikong leader na kawatan ang mga tao. Maingay lang sa social media. Lahat tayo maingay sa social media. Walang lumabas. Katulad na ginawa sa Indonesia. Sa Nepal, Lisa Marcos, tingnan mo ang ginawa sa Nepal, ang first lady ng Nepal. Nagdarasal ako, mangyari sana sa iyo yan. Wala kayong hiya. Wala kayong awa! Wala kayong awa. Walang awa! At ito ang sasabihin ko. Dito sa bansa natin, dalawa ang national security threats. Una, ang komunista nakapasok na sa gobyerno at administrasyon
ni Bongbong Marcos sa panguluan ni Martin Romualdez at Saldico. National security threat sila. Pangalawa, si Bongbong Marcos ang pinakaunang national security threat ng ating bansa. Bakit? Hindi marunong mag-isip. Nilagay niya sa alanganin ng ating bansa. Dinala niya ang EDCA at nuclear power armaments ng Amerika upang kung magkaroon ng World War, mauna ang Luzon, masunod ang Metro Manila, buong Pilipinas. Patay tayo sa nuklear. Hindi tayo pinoproteksyonan ng bangag ng presidente. Ibig sabihin, hindi siya marunong mag-isip. And that makes sense. National security threat. Ito ang nangyayari sa bayan natin. Marami ang mga pagnanakaw na ginagawa ng mga politiko, lalo ng mga kaalyado niya. Hindi siya nag-isip na makasama ito sa ating mga taong bayan. Dinala niya tayo sa permisyon. Yun ang sinasabing national security threat siya. Hindi nag-isip, bangag, at saka baliw. Kaya inaboso siya ng kanyang pamilya ng nakaw, inaboso siya ng kanyang mga kamag-anak, inaboso siya ng kanyang mga kaibigan, inaboso siya ng mga kaalyado sa politika, nagnakaw lahat, lalo na nung binuwag niya ang Anti-Corruption Commission. Nagkaroon ng inspirasyon ang lahat ng mga political leaders, mga leader na nagnakaw sa pira ng gobyerno. Tayo ang bayan, kayo dito sa media, kumakain kayo, nagbabayad kayo ng buwis, piniliin ninyo ang mga servisyo at mga pagkain, lahat ay nagbabayad. Nagnanakaw lang ang gobyerno, binakaw lang ang pira natin. Hindi ba tayo magalit? Wala ba tayong pagkagalit dyan? Kaya nga, valid ang panawagan namin na Marcos alis dyan upang ayusin natin ang bansa nito. Magkakaisa tayo! We will arrive into a conclusion that we will unite Filipinos against corruption. Lumawas na kayo mga tao. Walang mangyari sa mga investigasyon. Tama lang yan. Walang mangyari, Bongbong Marcos, sa payak-iyak mo. Iyak ka ngayon, bukas tawa-tawa ka na naman. Di baliw ka? Ano ka? Hilo? Ha? Iyak ka ngayon, tawa ka bukas. Susundan ka naman si Claire Castro. Yun si Claire Castro, baliw din. Diba? Kung ano lang ang sabihin ni Bongbong, sunod-sunod, parang walang utak. Diba? Wala talagang utak. Wala! Kaya nga, magising na tayo. Ako, believe ako ni Congressman Barsaga. Siya lang ang may bayag.